This tutorial is tuturuan ko naman kayo paano mag-add ng products. F2 lang siya or yung pangalawang button. Dito tayo maglalagay ng product name. For example is yung Dolphinal. Kung walang barcode, kahit skip na lang natin pati yung generic name then yung other description. Base price and yung capital siya yung puhunan. Sa price limit, price retail, price wholesale, price 3 and 4, pwedeng kahit magkakamukha na lang sila. Then maglagay tayo ng 100 na supplies. Then yung sa mga percentage ng discount, kahit 0 na lang tayo since pwede naman tayo mag-discount sa sales. Sa item area location, kahit i-type natin kung saan siya nakalocate. Yung category niya naman, for example, pain reliever, yung supplier is Restorm, yung brand is generic, yung item unit kung per piece ba siya, or per box, per bottle. Then, yung select expiration date if ever na merong expiration yung gamot. Then, yung item discount, pwedeng kahit parehas na 0 na lang. Then, save natin yung item. Okay, successfully saved. Then, isearch natin siya sa left corner natin. Search natin yung Dolphinal. Then, lalabas yung item na Dolphinal na merong 100 supply. Pwede tayong mag-export from Excel. Click lang natin yung Excel na icon. Then, open export form. Then, find yung Excel file. For example, export format yung file natin. Open lang natin. Then, wait natin mag-load. Then, lalabas lahat ng items. Then, transfer for batching. As you can see, andito na lahat ng item. Then, batch for final save. Okay lang natin. Lahat ng na-batch save natin is nag-record na. Next is yung stock update sa upper left. Pagka-click natin, dito tayo pwedeng mag-add ng stock per item. Then, pwede din tayo mag-less. For example, yung Dolphinal na 100 yung stock. Click lang natin yung Dolphinal. Then, ilalagay natin kung ilang pieces yung i-add natin. For example, mag-a-add tayo ng another 100 pieces. Click natin yung add stock. Then, tatanungin tayo kung babago ba tayo ng price. Then, add to list pag wala nang babaguhin. Then, lagay natin yung invoice number. Then, save and finalize. Click yes. Makikita natin na 10 yung current stock natin. Pagka save natin, search natin ulit yung Dolphinal, then meron na tayong 200 stock. E paano naman kung gusto kong mag-less stock or magbabawas ako ng stock sa Dolphinal? Click lang ulit natin, then input natin yung 50, then stock less. Then after nun, maglalagay ulit tayo ng invoice. Dito, ginagawa natin to pag magsusoli tayo ng product. For example, expired. Then, save and finalize ulit. Click yes. Okay, then, search ulit natin yung Dolphinal kung nagbawas ba talaga siya. As you can see, 150 na lang siya from 200. So, ganun lang kung paano tayo mag-a-add ng item, paano tayo magbabatching or yung maramihan na add ng product, and kung paano tayo mag-a-add and magle-less ng product.